This is my braised pork ribs with mushroom. So, hello guys, hello everyone. So, ito'y magluluto tayo ng braised pork ribs and mushroom. With mushroom, pero kakaibang luto ito guys. Hindi ito basta saute lang. So, I make it a little bit special. But anyway guys, this is not, I'm talking about, ikikwentuhan ko lang kayo ng life when I came here in Hong Kong. So, ng first day na dumating ako, syempre, sinundo ako ng agency at doon natulog sa boarding house ng, anong tawag dito? Siguro binabayaran yun ng employer. So, one night, and then after that, kumuha kami ng ID. And then in the evening, sinundo ako ng employer ko sa agency. And then after that, nag-dinner kami. So, alam mo yun guys, yung first day pa lang na sinundo nila ako, that no, is the night time actually. Grabe yung lakad namin. Sus ko. Yung luggage ko pala, hila-hila ng amo ko lalaki. And then ako yung, karga-karga ko yung bata. So, first day, karga-karga ko yung bata. Lakad kami. Ang haba ng nilakad namin. Ang sakit ng kamay ko noon. First day pa lang yun. But actually, it's like this. Nag-dinner kami. And then yung kinain namin, oh my God, spaghetti with some other stuff, basta no rice. So, it's like, that's my first time na, it's like I'm thinking, oh, this is a start na magsiguro mga ganitong pagkain or noodles. So, actually, yung mga nagiging culture shock ko talaga dito is yung una, yung tulog, and then pangalawa yung food. Sa language, hindi naman masyado kasi magaling mag-English yung mga employer ko, so walang problema dyan. So noon, hindi ako ang nagmamarket, sila yung magmarket. Bale, kung magmarket man ako sa supermarket, so sa pag-supermarket wala namang problema kasi kukunin mo lang yung items na gusto mo at saka babayaran mo sa counter. Kaano ko talaga noon, yung struggle ko nung bago ako is yung tulog at saka yung food. Una yung tulog kasi grabe guys, yung matulog ako ng alauna. Parang alas 12 o launa pa lang nagpa-plancha ako. Kasi noon, sa hotel kami nakatira. Sa hotel sila nakatira, sa hotel din ako. Uuwi kasi sila galing ng work. Minsan uuwi ng 9 ng gabi. So, saka pa kami lalabas para mag-dinner. Sa hotel naman kasi sila nakatira, so yung mga restaurant nasa paligid lang, malapit lang. So bababa lang kami ng hotel at may mamili lang kami ng mga restaurant. So magdi-dinner kami sometimes around 9:30 or around 10. So ayun, uuwi ng bahay, napahinga ng hotel, napahinga ng konti, and then maliligo. Si madam yung unang maliligo, after that yung bata, paliguan niya, and then saka pa ako. Pagkatapos nila maligo, saka pa ako magtapon ng basura kasi hindi ako pwedeng magtapon kung hindi pa sila nakaligo. So, magtapon ako ng basura. Pagkatapos ko magtapon ng basura, ay saka naman ako maliligo. For a long time to finish kasi pinakaayaw kong trabaho yung magplancha. So, yun talaga pinakaayaw kong magtrabaho magplancha. Ewan ko. Kahit nung nasa training kasi bago kayo alis, pag nasa training kayo, syempre marami, mag-train kayo kung mga gawaing bahay. Alam mo yung guys, pinag-repeat ako ng 1 linggo dahil doon sa pagplansya. Talagang hirap na hirap ako mamalansya. So actually, yan. Ayaw ko yung trabaho yung pagplansya. And then after that, yun nga. So pagkatapos ko maligo, saka pa ako magplansya. Siguro around 1 or 1:30 or depende. So iba-iba yung oras talaga ng tulog. Depende kung anong oras kami matapos, anong oras maligo. Weekend talaga, lagi kami nasa labas, minsan uwi ng alas 12. So, syempre, maligo ka pa ng bahay. So, matutulog ka namang around 2 o'clock. So, yun yung mga struggle ko nung bago pa ako dito sa Hong Kong. May time din na matutulog ko ng 2 o'clock. So, after nung nag-move na kami dito sa bahay, may time na matutulog ko ng 2 o'clock. May time na 2:30, mga 3, lalo na pag weekend. Nako. Pero hindi ibig sabihin guys na ganyan ang tulog ko ay trabaho pa rin ako ng trabaho. Halimbawa, mga 9 or 10, tapos na ako, kailangan ko silang antayin. Nung bago pa kasi ako, medyo stricto. Talagang mas stricto sila pagdating sa linis. Parang ayaw nila akong papasukin sa kwarto ko na hindi pa ako naligo. So, hindi naman ako pwedeng maligo na hindi ko pa naitapon yung basura.
So, aantayin ko sila kung kailan sila papasok. Kailan malate talaga silang pumapasok sa kwarto nila. Tapos, may time na iuupo lang ako doon sa kama ko sa gilid lang, pinakagilid, or minsan sa sahig. Mag-upo lang ako bago ko matulog. Oh my God, minsan nakakatulog ako kahit nakaupo ako. So, nung katagalan, bahala na, bed ko naman, hihiga ako, matulog ako. Pag natulog ako minsan, magigising ako na may naliligo na, ibig sabihin pumasok na, naliligo na sila. So, wala nang tao sa living room. So, pag wala nang tao sa living room, saka pa ako lalabas ng room ko para linisin ko yung sahig. Kailangan ko kasi linisin yung sahig kasi pag yung bata, halimbawa, kailangan niyang mag-CR, so, dadaan siya ng living room, papuntang CR. So, madumi yung sahig dahil hindi sila umuupo sa sofa, lalo pag galing sila sa labas. Sa sahig sila naupo kasi naisip nila madumi sila. And then, saka ako maliligo. So, ganyan yung nagiging buhay ko. Na-adapt ko naman, kumbaga nasanayan ko na, ngayon hindi na ganun ang proseso. Pagkatapos ko, kung anong oras man ako matapos sa kusina, syempre, ang pinaka-last na work yung kusina kasi mag-dinner, tapos lilinisin mo talaga siya. As in, malinis yan. Kailangan malinis yan, makintab, ganyan. So, ganyan dito, kailangan makintab. So, ayun na nga. Ngayon, hindi na ganun. Minsan, 8:30, tapos na ako. Mga 9, maliligo na ako after that finish. Hindi na ako nagmamap kasi wala na naman yung bata dito, nandun na sa ibang bansa nag-aaral. And then ngayon, ang second struggle ko ay yung food. Talagang nung una nahihirapan ako dahil yung bang, alam nyo naman na rice is life. So minsan makakain kami noodles, lunch noodles, minsan dinner spaghetti, mga ganon, or minsan magdi-dinner kami. Yung kinakain mo, puro meat, walang rice, mga ganon. So yun talaga guys. Siguro may mga ganon na may time pa nga guys na hirap akong lunukin yung noodles. Sasabayan ko siya ng drinks para malunok ko siya, pero hindi talaga kaya. Kahit gutom ako, sabihin kong busog ako. Kasi hindi ko talaga siya kayang lunukin, nahihirapan ako. Pero nung katagalan guys, na-adapt ko na rin, nasanay na rin ako. Kaya ayun. So ganyan lang guys, sanay-sanayan lang talaga. Yun yung mga nagiging struggle ko. No? So ayun nga guys, lahat naman yun ay nasanayan na mabait din kasi yung talagang mga employer ko. Hindi sila wala akong masyadong ginagawa pagdating sa trabaho. Kayang-kaya dahil wala akong masyadong ginagawa, basta focus ako sa bata. Hindi nila ako pinagluluto noon. Ngayon syempre naluluto